Guys, for today's video, I'll be sharing with you the best loan service na dapat nyong alagaan dahil they greatly affect your credit score and in turn, pwedeng tumaas ang credit score nyo at mag-open up sa inyo ng better loan offers from other loan services. So kung gusto nyo malaman kung ano-ano itong mga loan service na to, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so ito nga yung listahan ng I think na best loan service na magkaroon kayo. Tapos pag nagkaroon na kayo, make sure, guys, na iingatan nyo, aalagaan nyo. Dahil itong mga loan service na to could make or break your credit score. Ibig ko sabihin dito, pwede niyang mapaganda ang inyong credit score and later, in turn, makaka-receive kayo ng maraming offers sa mga credit cards, sa mga personal loan from banks, and at a lower interest rate. However, if you fail to fulfill your obligations with them, dun na magsisimula masira ang inyong credit score. Once na masira na yung credit score nyo, limited na ang mga banks, mga other loan service na magpapahiram sa inyo. Okay, simulan na po natin. Unang-una sa aking listahan ay si GCash. Okay, si GCash ay may couple of loan service. So, nandyan syempre ang GCredit powered by CIMB na may 3 to 7% interest rate per month or 36% to 84% per annum. Then, nandyan din naman ang GLoan at ang GGives na powered by Fuse Lending. Yung Fuse Lending, sila yung sister lending company ng GCash. Once na magkaroon kayo ng access sa GCredit, napakaganda po na alagaan yan. Kasi malaking tulong po yan, tumataas din po ang credit limit with GCredit. Sa GLoan naman at GGives, pag nagko-offer po kayo, nasa sa inyo po yun kung i-grab nyo. Yung offer, hindi po natin maaasahan yan kung kailan darating. Kung dumating at saktong nangailangan ka, well and good, sakto na pwede mo siyang hiraman. Ang interest rate naman ng GLoan ay naglalaro yan sa 1.59% to 6.99% per month or nasa around up to 84% per annum. So far, so good. Within supervised interest naman ni BSP, itong mga pinapataw na interest rate. Just for distinction, GLoan acts like a personal loan. Pwedeng 9 months, pwedeng 12 months yung pagbabayad and then cash mo makukuha. While si GGives naman, kahit yung credit line niya ay umabot up to 50,000, magagamit mo lang to pay for anything you purchase sa merchant na for installment. So, mga gadgets, yan, pwede rin naman mga grocery, etc. Second loan service na meron kayo at alagaan nyo, syempre yung galing kay Maya. So, Maya has couple of loan service. So, nandyan, syempre, ang Maya Easy Credit, Maya Personal Loan, and Maya Landers Credit Card. Pag-usapan muna natin yung entry point, which is the Maya Easy Credit. Si Maya Easy Credit ay parang magandang version ng GCredit. Dahil, itong Maya Easy Credit na to is pwede mong ipambili sa merchant and pwede mo ring i-convert na maging cash easily without any tricks na kailangan, di katulad ng GCredit. Yung interest rate naman nito, nag-range sa 3.99% up to 9%. However nga, dahil sa convenient ang paggamit ng Maya Easy Credit na maging cash, marami na rin ang taong gumagamit ng Maya Easy Credit. Second loan service ni Maya is the Maya Personal Loan. If in case na build nyo ang good credit standing, then you could have an offer with Maya Personal Loan. Yung interest rate nito ay naglalaro ng 1.77% as high as 6%. You can pay up to 12 months and meron na ring some offers na umaabot ng 24 months. Hindi naman necessarily na pag may Maya Easy Credit kayo, ma-offeran na rin kayo ng Maya Personal Loan. Ganun din naman ang Maya Landers Credit Card. So, ito yung partnership between Maya and Landers to build a credit card. Ito naman ay normal interest rate na 3% per month or 36% per annum. So, check nyo na lang po itong video na to for your application. All I can say is that, mataas po silang magbigay ng credit limit and nababasa ko sa mga Reddit posts na that is their first credit card na mahawakan because medyo lenient si Maya Landers Credit Card sa pag-a-approve. Hindi nga lang agad-agad na pinaprocess ni Maya Landers or in-open up ni Maya Landers Credit Card ang application sa lahat. If magkaroon po kayo ng opportunity to apply, then malaki naman po yung chance na ma-approve kayo with Maya Landers Credit Card. As long as siguro hindi ganun kapangit ang inyong credit score. Next is Atome. So Atome has Atome Credit and then Atome Cash Loan.
Atomic Credit, I think this is the one of the best na kailangan yung alagaan talaga. Kasi dahil sa number one benefit na gustong-gusto ko, and sinasabi ko na okay gamitin si Atomic Credit. Atomic Credit kasi you can loan or pay for your purchases using the debit card na binigay sa inyo. Though sabi nila, it acts like a credit card kasi meron ng mga terminals na ina-accept ang Atomic Card just by tapping and no need to enter any PIN code. So maganda to kasi yung mga purchases mo can have 0% interest ng up to 40 months. Depending na lang yan kung kailan yung pinurchase at saka yung billing cut-off nyo. Itong up to 40 days, parang ano to ito yung mga credit card natin na if you pay in full on or before your due date, wala kang babayarang interest. But then again, kapag naman na wala kayong pambayad, you can convert that amount into installment. Yun naman din ang kinagandahan. At least, may fallback ka if in case na hindi mo kayang bayaran yung whole amount. Yun nga lang, medyo mataas na ang charge in installment. So, naglalaro yan ng 6 to 8% per month ang charging nila ng installment. Atomic Cash Loan. Atomic Cash Loan can give you as low as 1.75% up to 7% per month. So, that translates to up to 84% per annum. Ang isa sa kinagandahan nito kapag na-offeran kayo ng Atomic Cash Loan is that you can go up to 12 months of installment. Though depende na rin kasi to sa amount na niloan nyo. Yung loan tenure option, lalabas lang yan kung na-meet nyo yung minimum loan amount. Basically, kung kunyari 10,000 lang ang Atomic Cash Loan credit mo, limited ka lang ng up to 3 months. But the higher your credit limit, then the longer yung tenure na pwedeng i-offer sa inyo. Number 4 is Shopee. So si Shopee ay may S-Loan and may S-Pay Later. Okay, S-Loan, na-discuss naman na natin yan on this video. So head over to that video if in case na gusto nyong malaman yung more details about S-Loan. But for this video, ang masasabi ko lang dyan is kapag seller ka ni Shopee, mas lower ang interest na pinapato sa inyo versus sa kapag regular customer ka. Kapag regular customer ka, nasa around 4.49% ang binibigay na interest, whereas kapag seller ka, nasa around 2.80% per month ang interest. So, sa mga seller dyan, may additional benefits yung paggamit nyo ng S-Loan dahil nga, nagbebenta kayo sa Shopee. After S-Loan, meron namang S-Pay Later. Hindi ko alam kung anong limit ng S-Pay Later kasi for me, umaabot ng 105,000, 110,000 including the additional limit boost na binibigay nila. Isa sa kinagandahan ni S-Pay Later comparing to all other is that you can use S-Pay Later sa app for your Shopee purchases and pwede rin siya sa mga offline merchants like sa mga malls, yung mga QR na pang merchant na makikita nyo, pwede nyong gamitin si S-Pay Later to pay for your purchases. And your purchases can also be converted into installment. Remember na nga lang na the longer the tenure, the higher the interest expense na makukuha nyo. And then again, nandyan yung tanong na paano i-convert ang S-Pay Later to cash. Well, you can check over this video. Itong dalawang service na to, pag inalagaan nyo to, could help you later on to have a C-Bank credit. Kasi isang company or sister companies lang po itong mga to, kaya nakikita po yung activity natin sa Shopee, yung paggamit natin S-Loan and S-Pay Later, it would help if you apply for a C-Bank credit later on. C-Bank credit ay may 2.95% na interest rate per month. You can also go as high as 100,000 pesos for your credit line. Ang maganda dito kasi, bangko na rin ang nagpapahiram sa inyo. Another bonus is the Lazada. Lazada has Lazada Pay Later and Lazada Fast Cash. Yung Last Pay Later, you can only use it within Lazada to pay purchases for your Lazada. And then, ang kinaganda naman nito is, kapag na-check nyo yung mga promotion, meron din naman mga 0% interest. Lazada Fast Cash naman, which I reviewed here, so check nyo na lang din po, mas mababa po ang interest na pinapataw po nila versus sa mga standalone app. Yung Lazada Fast Cash po kasi is being financed by couple of companies. Nandyan po si Atome, nandyan po si CIMB, and nandyan din po si OneHand. Merong mga separate apps po to, di ba? Sa mga separate apps na po yan, mas mataas po ang interest na pinapataw versus within Lazada. So, if you get the chance na magkaroon ng Lazada Fast Cash, okay na okay pong alagaan. Kasi in return, pag nakita yung usage nyo na Fast Cash at maganda naman, domino effect po yan na pwede rin kayo magkaroon at mag-apply dun sa mga standalone app. Pang number 5 natin ay si Bilis. Okay, si Bilis, wala po akong masabi dito in terms of customer service, napaka customer-centric ng product na to na pwede ka mag-request ng palugit. Parang sa mga structured na like banks, di ba hindi ka naman makakahingi ng palugit. With Bilis, kahit structured lending company to or financial company, pwede natin tawagan to ask for a reprieve or extension ng ating loan.
As long as syempre maganda ang credit standing mo with Bilis, ma-approve ka naman for an extension. Apart from the low interest rate, di naman lowest, but at 3.49% pag ginamit nyo yung Bilis credit nyo sa pag-purchase sa mga merchants using QR, that's little over sa mga credit card interest rate. Ang isa pa sa kinagandahan nito, itong credit limit mo, pwede mo nang ma-convert into an e-wallet cash wherein pwede na rin siyang bayaran in installment. So kung gusto niyo ng full detailed review about this, ito po yung review ko about Bilis. Next here is the Bilis Cash Loan. So kapag ginagamit mo na itong Bilis Credit na madalas, mag-open up na ang cash loan service sa inyo. And it can go as high as 50,000, though meron ako nakita na more than 50,000, nasa around 65,000. Pero itong credit line na binigay sa'yo ni Bilis, you can use it for your QR purchase or sa cash loan. Parang i-convert mo lang sa cash loan yung credit line mo. Using this service could cost you around 4% interest rate per month. But yes, magandang alagaan dahil hindi makulit ang pangongolekta nila. I feel they understand your current situation. So yan yung 5 mga loan companies or lending service products na I recommend na pag nagkaroon kayo is alagaan yung mabuti. Also, another loan service na wala na ako pero I still want you to take care of is yung CIMB Revi Credit. Though from 2.5% medyo nag-increase na siya to 4% if I'm not mistaken, okay pa rin naman alagaan to. Kung natataasan kayo ng interest at ayaw yung gamitin, just make sure na secure your account para hindi po tayo ma-hack. For our question of the day, so sa tingin nyo sa mga na-review ko po, alin dito ang pinaka-gustong-gusto nyo at pinaka-best para sa inyo? Let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Maridolo Bill 25. Sabi niya, very informative. At Maridolo Bill 25, shoutout po sa inyo. Maraming salamat at na-appreciate nyo po yung content na aking ginagawa. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto. You're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!